Nehemiyas ikasampung kabanata. Sa kabanatang ito mababasa natin ang panunumpa sa kautusan. Nehemiyas ikasampung kabanata. Pangakong susundin ang kautusan. Ang unang lumagda sa kasunduan ay ang anak ni Hakalias na si Nehemiyas, ang gobernador. Pagkatapos ay si Zedekias at ang mga paring sina Seraiyas, Azarias, Jeremias, Pashur, Amarias, Malkiyas, Hatus, Sebanias, Malok, Harim, Meremot, Obadias, Daniel, Gineton, Baruk, Mesulam, Abihas, Mihamin, Maaziyas, Bilga at Semaiyas. Sumunod ang mga Levitang sina Jeshua na anak ni Azanias, binuwi na mula sa angkan ni Hanadad, at sina Kadmiel, Sebanias, Hodias, Kelita, Pelaiyas, Hanan, Mika, Rehob, Hashabias, Zakur, Zerebias, Sebanias, Hodias, Bani at Benino. Mula naman sa mga pinuno ng bayan, ang lumagda, sina Paros, Pahat-Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Azgad, Bebay, Adonihas, Bigvai, Adin, Ater, Hezekias, Azur, Hodias, Hasum, Bezai, Harif, Anatot, Nebay, Magpiyas, Mesulam, Hezir, Mesezabel, Zadok, Hadwa, Pelatias, Hanan, Anayas, Hosea, Hananias, Hasub, Halohesh, Pilha, Sobek, Rehum, Hasabna, Maasiyas, Ahiyas, Hanan, Anan, Maluk, Harim at Baana. Ang kasunduan. Kami ang sambayan ng Israel, ang mga pari, mga Levita, mga bantay pintuan, mga awit at mga manggagawa sa templo, at ang lahat ng iba pang lumayo sa mga dayuhang naninirahan sa aming lupain bilang pagsunod sa kautusan ng Diyos, pati ang aming mga asawa at ang aming mga anak na lalaki at babae na pawang may sapat ng pag-iisip, ay nanunumpa kasama ng aming mga pinuno at nangangakong tutuparin ang buong kautusan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moises. Susundin namin ang lahat ng tuntunin at utos ng Diyos naming si Yahweh. Hindi namin papayagang mag-asawa ang aming mga anak sa mga dayuhang naninirahan sa aming lupain. Kung sila'y magtinda ng trigo o anumang paninda sa araw ng pamamahinga, hindi kami bibili sa kanila. Tuwing ikapitong taon, hindi namin tatamnan ang mga bukirin at hindi na namin sisingilin ang mga may utang sa amin. Taon-taon magbibigay ang bawat isa sa amin ng halos 4 gramong pilak upang makatulong sa gastusin para sa templo. Magkakaloob kami ng mga sumusunod para sa serbisyo ng pagsamba doon sa templo. Tinapay na handog, pang-araw-araw na handog na pagkaing butil, mga handog na susunugin bilang handog araw-araw, handog sa araw ng pamamahinga, pista ng bagong buwan at iba pang kapistahan, iba pang handog, ang mga handog para sa kapatawaran ng kasalanan ng Israel at iba pang kailangan sa templo. Kaming lahat ay magpapalabunutan taon-taon, ang mga pari, mga levita at mga mamamayan, para malaman kung aling angkan ang magdadala ng kahoy na panggatong sa mga handog sa altar ni Yahweh na ating Diyos ayon sa itinakda ng kautusan. Taon-taon ay dadalhin din namin sa templo ni Yahweh ang unang ani ng bukirin at ang unang bunga ng mga punong kahoy. Dadalhin din namin sa mga pari na maglilingkod sa templo ang mga panganay naming anak na lalaki upang ilaan sa paglilingkod sa Diyos. Gayon din ang panganay na anak ng baka, tupa at kambing para naman ihandog ayon sa itinatakda ng kautusan. Magdadala rin kami taon-taon ng minasang harina mula sa unang ani ng trigo at iba naming mga handog na alak, langis ng olibo, at lahat ng uri ng bungang kahoy.
Magbibigay rin kami sa mga Levita ng ikasampung bahagi ng mga inani sa aming bukirin. Ang mga Levitang ito ang naglilikom ng mga ikasampung bahagi at magdadala ng mga ito sa templo. Sasamahan ng mga pari mula sa angka ni Aaron ang mga Levitang tagapaglikom ng ikasampung bahagi. Ang ikasampung bahagi nito ay dadalhin nila sa kabangyaman ng templo para gamitin doon. Ang mga Israelita at ang mga Levita ang magdadala ng mga naipong trigo, alak at langis para itago sa mga bodega ng mga kagamitan sa templo. Dito nakatira ang mga paring naglilingkod, ang mga bantay pintuan at ang mga awit. Hindi namin pababayaan ang templo ng aming Diyos.